16 verse 5, napakalinaw dito na sabi doon, ayaw na ayaw ni Lord at siya'y namumuhi sa mga tao magpapataas kay Lord mayabang sa kanilang sarili at sa pamumuhay. Sabi doon, kung babasahin ko nasa Tagalog sa Marcos na verse 12, ang sino man tinataas ang kanyang sarili ay, ang sabi niya, ibababa na, at ang nagpapakababa ay Isaiah chapter 12 verse 17. Ibabagsak nga niya ang mayabang at mapapataas. Dahil Panginoon ang may taas sa araw na iyon. Sa Kalupilaan chapter 16 verse 5, mas grabe pagkasabi nito. Pinapasuklaman ng Panginoon the word ng mayabang at iyan sila ay mausap. Ito ba? The word pride, ang kabaligtaran ng humility is pride. Ito ba? Maraming fried chicken. At anong sabi ng pagkabagsak ni Lucifer? Humility o pride? Why? Lucifer, siya ang pinakamagandang boses, pinakatalentadong anghel sa bansa, sa langit. At pinakamagandang pangalan, Lucifer. Pero nung tumaas, ay nagkaroon ng maliit, lumaki, hanggang lumaki, tumaas ang kanyang pride, hanggang gusto na niyang lampasan ang kapangyarihan, kanindigan, kapangyarihan ng Diyos. Anong ginawa ni Jesus Cristo? Anong ginawa ng Diyos kay Lucifer? Binagsak siya. At nagsama siya ng wonder angels. Kaya sila ang tinatawag po ng angels. Sabi doon, kung ikaw pala'y sumusunod sa kapangyarihan kalooban ng Diyos, ang pangalan mo ay pinakamaganda sa paningin para makakinig ng Diyos. Ano ba? Pero kung ikaw ay lalayo at ibabagsak ni Lord, ang pangalan mo ay magiging pangit, magiging worse sa Panginoon. Ito ba? Lucifer is the very beautiful man in heaven. Kung siya ay sumusunod pa kay Lord, sabi mo sa buhay. Pero nung binagsak siya, mabigkas mo lamang ang salita ng Lucifer. Ang kumadapat ay kasalanan, pride. Ito ba? The oldest sins in the Bible is pride. Kabalitan ng humility. At naniniwala ba kayo na walang mapagmataas ng nagtatanungay? Walang mapagmataas ng maasinso? Although maasinso sila ngayon, dahil marami silang kontraktor. Pero ibabagsak ka rin sila ngayon. Walang mapagmataas ng nanalo. Walang mapagmataas ng magaling. Pag ang puso mo punong-puno ng nanakit sa manang loob, tapo, galing, ingit, kataasan, kahit anong hindi mo gamot. Sabi ng doktor, kung di basta tumatala, kasi apiktado. Puso mo. Sabi doon, walang pagmataas ng pupulon. Walang pagmataas ng pusang ng papakurik. At walang pagmataas na pinagulutan ng Diyos. And the best example, nagpakita ng itong pagpapakumbaba ay mag-ibasok kaya natin Panginoon si Kristo. Biruin natin, siya ay Diyos at makapangyarihan sa lahat. Pero ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, pinili niyang makababa, literal ang bumaba dito sa lupa. At ang nagawa, tao. Dahil sa matinding pag-ibig niya sa atin. Amin po ba? The best example of the Bible ay hindi ang mga apostol. Father name, the name of our name is Jesus Christ. Kung mapalapahan po natin ang Christ of Bible. So that's why this morning, magkaroon po tayo ang kanya-kanya personal evaluation. Hindi po ba? Kung sa school, sa trabaho, may-evaluate tayo. Ngayon naman sa mga ito, are you willing to evaluate yourself in the sight of the Lord? Hindi po ba? The question is, sabi doon, are you willing to search your heart?
yourself, search my heart and renew my heart. Amen po ba? Ipalimunin po yan. Sabi doon, Lord, search my heart. It's a sign of humility. Lord, search my mind. Amen po ba? Iilan lang sa mga. Lord, search my attitude. Amen po. Alam niyo po ba, na totoong lumalabas ang ugali ng tao. Kung may pera, walang pera. Kung may ayuda, walang ayuda. Alam niyo, kung bagong sawag ang tao, masaya yan. Pag-asan, wala na, inadasulta, tungkol na yan. Pag-iupusan na walang ginagawa, sinisima mo na. Lord, search my eyes, Lord. Ang nakikita ng totoong Kristiyano. Di ba? Hindi na lang ito. Wala lang suwalo kung gamit. At kahit kung 20 na, advance na. Meron naman bagong sakyan. Tinitignan mo yung kapwa mo. Pagpos, search my eyes, Lord. And glory to God. Ako na ang susunod na pagpapalay. Hindi mo ba? Always humility. Lord, search my ears. Narinig mo na nililigawan pa lang. Sinabi mo, buntis na, nanganak na. Lord, search my lips, Lord. Yun ka. Pinagsabi mo na. Dalawa na anak. Pero wala pang asawa. Lord, search my motive, Lord. This morning, hindi mo ba? The word humility. Ang gusto ng Panginoon. Hindi ko ba? Ito, yung kantang, alam mo ba yung madala natin pinapakanta ito? Great is the faithfulness, great is the faithfulness. Anong kasunod doon? Kalimutan ko ng lyrics. Sabi doon, steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. Sabi doon, they are new every morning, new every morning. Kasunod doon, great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Why they are new every morning? Because, Lord, they are new. Renew my mind, my heart, my spirit. Hindi po kapalapakan po natin ang Diyos sa Panginoon. Every morning po yan. Kaya nagiging ko rin siya. Kaya ang nagos ng puso mo, isa ng puso mo, minsan din ang lumalabas ng kailangan. Every morning, Lord, search and renew my heart, my mind, my attitude, my ears, my lips. That's the power of humility. Ito ba? Every morning and before ka matulog, bakit? Kung alam mo, mag-isip ka ba kinabukasan? And do you believe that the power of humility, pag ikaw may humble heart, the power of humility attracts protection? Hindi ko ba? The power of humility attracts provision. Humility attracts unity. Humility attracts, ano sabi dyan? Blessings. Humility attracts financial breakthrough. Ang sabi dyan? Humility attracts forgiveness. Hindi ko ba? Hindi ka pwedeng magpalain ni Lord na hindi ka nagpapatawad. At humility attracts happiness. Hindi ko ba? That's the truth. Kaya minsan, kung merong pinagpapala, merong pinopromote, at merong nakikitaan ka ng provision, promotion sa kapwa mo, magalak ka at huwag mong siraan. Dahil kung may kapangyarihan, humility, pero humility sa puso mo, glory to God, at claim it, ikaw lang susunod. Ibig ko, mapalapakan po natin ang Diyos sa buhay. Bidaya sa doon sa Tagalog, chapter 2, verse 4. Yan. Verse 1, sinabi ni Yahweh sa Edom, dahil ang pinakamahinang bansa
at kamuhihan ka ng lahat ng mga tao. Verse 3. Dinilang ka ng iyong kayabangan dahil ang kapitolyo mo ay nakatayo sa bagong buhay. Dahil ang tahanan mo ay nasa mataas ang kabundukan, kaya sinasabi mo, sino makapagpabagsak sa akin? Verse 4, kasing taas pa ng pugat at atil ang iyong bahay, tumagin ang mga bituin man ay iyong kapantay. Take note, nahantakin, sabi doon, kitang pababa at ikaw ay ikabagsak. Napakalinaw, napakaliwanag sa Bible. Ayaw ni Lord na magkaroon ka ng paglalabang sa kapwa mo kay makaramdam ka ng kunting pamamatas. Sabi doon, dahil kaya magsak ni Lord. So that's why sabi doon, very important that we know that humility is all about, sabi doon, kung anong kapangyarihan ng humility at anong kapangyarihan ng pride. Kaya sabi doon, the power of humility ay magkaroon ka ng kababaan mo. Number 1, the power of humility is you are dependent on God. Amen mo ba? Kanino tayo depende? Sa Diyos, hindi sa gawa ng tao, hindi sa lakas ng tao. Kay Lord tama. Sabi doon, you are dependent on God. Ikaw ay maasa sa Diyos. Ikaw ay nagdidepende sa Diyos. Lamang, not in human or not in your own strength or ability, talent or wisdom, but God alone. Kaya mansin mo lagi na nakabitip na dapat ang mensin natin lagi nakadepende sa Diyos. Kung wala ang Diyos, ito, lagi mo sabihin, hindi ko nagamit ito. Amin mo ba? Kung wala ang Diyos, hindi ako nakapagpagpos sa aking pag-aaral. Amin mo ba? Kung wala ang Diyos, hindi binigay ang trabaho ito. At kung wala ang Diyos, wala ang business na ito. Kung wala ang Diyos, wala ang mga lupain, ari-arian na ito. At kung wala ang Diyos, wala. Ibig sabihin, promotion of vision. Every time nagkakaroon tayo ng blessings, every time nagkakaroon tayo ng pagsubok, always depend on God. Ganun mo ba? Kung may sakit ka, karamdaman ka, ang tableta, ang gamot, ang doktor, kailangan natin. Pero ang hindi doktor ang may taas, hindi gamot ang may taas. Alin ang may taas? Ang Diyos. Always depend on God. Kung na-promote ka ni Lord sa trabaho, hindi ang may taas ang bakit mo, kaya hindi itaas ang sarili mo. Ang itaas pa ay si Lord. Kaya kung minsan napapagano sa nag-isuro ko sa Kristo, yung mga influensyon, yung mga takot na nagbablog, sabi nila, dahil sa sarili kong galing, napakabata ko pa, makapundar ako ng bahay, makapundar ako ng sasakyan, sa sarili daw nilang galing. Hindi nila inaangkalin sa Diyos. Bakit? Hindi nila ang Diyos. Sabi yun, sa tao sa Diyos, lalo na kami nakatipindi, unang-unang binabalikan at unang-unang pinapasalamatan, nabibigay ng honor, glory, or credit belongs to God alone. Hindi ko mapalapakan ka natin ang Diyos sa buwan. Walang bigay ng Diyos to God alone, not yours. Kay Lord lamang, si Christ ang nagpapursin sa Pinoon, not by mind, nor by power, but by Spirit, says the Lord of hosts. Hindi ba? Hindi sa lakas ko, hindi sa kapangyarihan ko, bagkus sa kapangyarihan ng Lord of hosts, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi mo ba? Kung sa kanya na magdepende, sabihin mo sa katabi mo, wala kang talo. Isang tao, hindi natin, kung sa Diyos ka magdepende, wala kang talo. Sabihin mo ba? Anong gusto mo? Maging talunan o mananagumpay? Amen. At lagi natin yung example. Sabi ko, one of the great example na ayaw magdepende kay Lord.
kaya sila ay nagkaisa para labanan ang Diyos. Ang Tower of Babel. Alam niyo po ba yung kwento ng Tower of Babel? Binagsak sila ng Diyos. Why? Ayaw nilang kilalanin si Yahweh. Ayaw nilang magdipindi kay Lord. Saan sila nagdipindi? Kung binubo nila yung Tower of Babel. Sa kanilang strength, sa kanilang sarili, sila ay nagkaisa. At gagawa daw sila ng napaka-laki at napaka-taas na tore na aabot hanggang langit. Ito niya. Anong ginawa ni Lord? What happened next? Nagtagumpay ba sila o hindi? Binagsak sila na Diyos. At ito, at that time pala, nung binubuo pa lang nila at nagkakaisa, kaya pala sa dami ng tao, nagkakaisa sila gumawa ng tao dahil isa lang ang kanilang libuhahin. Isa lang kanilang salita. Siguro, yung time na yun, magkasi na nirarami ang magagawa yan. Babel, binuno sila ngayon ng kayo, naging pagkakasya siya. Ay, sige, di ba? Nagkakulupulo na. Binuno din Lord ang kanilang mga lakwahe. May Opa, may Chinese, at tayo yung mga Pilipino. Ito ba? At sabi doon, sa Genesis chapter 11, verse 1 to 9, yan. Hindi po ito kwento. Ito yung nasa Biblia. Verse 1, sa simula yung isa ang wika at pagkakapareho ang salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Dito, isa lang ang wika, salita ng Diyos. Verse 2, salita ng tao. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nagkarating sila sa pagpapadagan sa silangan at doon na tirahan. Verse 3, ito na, nagkasa silang gumawa ng maraming kesa. Ito kasi yung ginagawa nila ng parang malabak. At tutuloy ito mabuti para magimay. Isa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang pinakasimento. Verse 4, ang sabi nila, hali kayo. At pagtayo ka ng isang lungsod na may turing abot hanggang langit upang magigtan niya at huwag na magkawatak-watak sa dito. Tama naman ang kanilang hangarin, hindi na sila magkawatak-watak. But the verse is, pinagkaisa nila ang Diyos. Verse 5, umabas si Yahweh upang tignan ang lungsod at ang turing kinayo ng mga tao. Sinabi niya, pero may magkakaisa silang lahat at isang kanilang wika. Kasi sabi doon, pasimula pa lang ito ng binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang bahay. Verse 7, ang mabuti pa ay bumaba tayo at punuin ang kanilang wika. Ito na. Binunod na nito ang wika ng tao. Binigyan ng iba't ibang lingwahe na upang hindi sila magkaintindihan. Verse 8, ginawa ni Yahweh ng mga tao ay nagtawatak sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatay ng lungsod. Verse 9, Babel ang itinawag sa lungsod na iyon. Sapagkat ito ay binunod ni Yahweh ang wika ng mga tao, at mula roon nagtawatak-watak na ang mga tao sa buong daigdig. Dahil sa ginawa ni Yahweh, ibig sabihin, naniniwala ba kayo na lahat ng gustong kumulaban sa ating Panginoon ay ibabagsak ng Lord? Hindi na magkakakumpaya lang. Kaya be careful, ano ba yung minsan nagiging Tower of Babel sa ating sarili? Minsan napapansin natin ang nagiging Tower of Babel ng buhay mo ay yung na-achieve mo sa buhay mo, tignan mo, Lord. Diba? Na-achieve ko ito, ikunda ko ito. Nasa yung sarili. Minsan yung naging Tower of Babel ang buhay mo, yung mga nabili mo, natapos mo, yung work mo, yung business mo, at yung ari-arian mo. Di ba? Minsan hindi natin napapansin. Kaya every morning sabi ko, bago matulog, basos mo yung heart natin kay Lord at motive natin para walang mga tao pagka sa ating puso. Kaya we have the power of humility in our lives. Sabi doon, lahat ng nasa iyo dapat i-depende mo yan kay Yahweh. Hindi po ba? Sabi doon, Lord, ang sasakyan ko na ito, gagamitin ko para sa pagdalo sa church. Hindi po ba? I-depende mo kay Lord.
Lord, ang sakyan mo ito gagamitin sa mission, gagamitin sa conference, gawain mo. Hindi ito gagamitin para lamang sa sarili mong kapakanan. Lord, ang malaking bahay na ito, pagkagamit ko sa mga kentron at darasal. Amen po. Lord, ang business na ito, malaki ito, yan, dinidipindi mo na yung kay Lord, kaya nga nakaka-bless, nakaka-promise, may bagong sasakyan, may bagong business, bagong bahay na natayo, ay pinapabless natin sa ating mga lingkod ng Panginoon. Bakit? From the start pa lang, i-depend natin kay Lord. Sabi Lord, ang business na ito, palaguin niyo po upang makatulong sa tao. Ito ba? Sabi na ang kita yung 10% ng times po ay ibabalik ko sa gawain ng Panginoon at makakatawa ko sa mission. Lord, ang trabaho ko ito, magpalain niyo po na hindi ako nananatili ako sa trabaho nito hanggang may maakay akong kaluluwa. Hindi po ba mga ganun ba? Nakatipid kay Lord. Lord, ang mga alalang kung hayag ko ito, take note, paramingin mo. Gawin ko ba? Para maibigay ako sa may pakulang sa mga pastor, ibig na may tumitingin ko ba? Napakagandang pakinggan. At nakakatawa ako kay Lord, Jeremiah chapter 17, verse 5 to 6. Sinabi ni Yahweh, take note, susumpain ko ang sinumang tumalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Sa lakas ng mga tao may hangganan ng buhay, ang katulad ng halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalam, na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanila. Kaya mga tao may mapagpapulang puso, Diyos ay laging pinag-independent. Hindi ko ba? At laging nakasalanan sa lahat, ang panahon ng pagkakataon kay Lord lagi. Kaya the power of humility, number 1, you are dependent on God. Number 2, the power of humility. Sabay-sabay mo natin masahin ang kontrino. You are submissive to authority. Nakasabihin tayo. Sunurin pagpapasakot sa mas na otoridad o mas nakakakit sa atin. Sabi doon, pag-humble person ka, automatic ka, mayroon kang submissive heart. Ano ba? Pag-humble person ka, meron kang teachable heart. Ano po? Pag-humble person ka, meron kang correctable heart. Pag-humble person ka, always available ang iyong sarili para sa gawain ng Panginoon. Ito ba? Pilipos chapter 2, verse 8 to 10. Pagkumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Naging iguman ang kamatayan sa krus. Dahil dito, siya lubusan ng kitaas ng Diyos at binigyan ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan. At alam na natin kung sino yan. Walang iba, kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Ito ba? That's why there's power in humility. The best and perfect example again and again in humility is no other than our Lord Jesus Christ. Ito po, ibinaban ni Jesus Christ ang sarili para ialay niya sa kanyang ialay ang kanyang buhay para sa ating kasalanan. At sana ikaw, ako, ang pinapunong sa cross at pinahirapan. Isa sa mga sabi doon, nagpakababa si Lord at nagpakasabit sa kanyang Ama. Nagpakababa si Jesus Christ. Pero ninyong pinahanap siya sa isang mansyon, sa isang hotel, sa isang karyan, o sa sabsaban. Pinili ni Lord ay panganak sa sabsaban. Napapaligiran siya ng hayop at dumi ng hayop. At siya ay sabsaban sa dayami lang siya pinanganak. Ibig sabihin, always model, the best model, the best example, humility sa our Lord Jesus Christ. Ano ba? Sabi doon, hindi siya pinanganak sa mansyon. Kung kilalang tao na maging magulang niya, hindi pinanganak si Jesus Christ na magulang sa mundo ay hari o prinsesya o kaya pangulo o
sunod sa sabag, pinili pa ng mga magulang ng tao ay si Jose at si Maria. Si Jose ay isang kapintero at si Maria ay galing sa simpleng pamilya. That's the humbleness, humility of Jesus Christ, itulad ng tao. Pag kilala ang pamilya niya, anak ng mayor, kaya anak ng congressman o anak ng kontraktor. Taas pa ko, kahit kanino, di ba? Hindi pa sila nakontento. Nagpiplex pa sila ng kanilang sasakyan, kanilang bahay. Di ba? Kinilalangan pa nila. Pero kung sabi sa Bible, kung mamatasay, ano nangyayari sa kanila ngayon? Binabagsak sila. Ibig sabihin, kung anong meron ka ngayon, ay makatili kang humble dahil hindi mo alam kinabukasan ay meron tayo. Ano ba? Kung binigyan ka ng lakas, talino, talent ni Lord, pag-gamit mo yan kay Lord, hindi mo ba hindi sa tao, hindi sa mundo. Kung binigyan ka ni Lord ng talent na mag-dance, to glorify the King of Kings, not to glorify Satan, hindi yung masaya-saya kata ng Sunday, Monday to Saturday, sinakakiti-kiti. Magtitiktok pa na yan. Siya ka hindi asin. Na siguro, siya ka umayak na hindi asin. I give you glory, glory. Diba? Simbahan. Tapos lagi. Ibig sabihin, ang binigay sa iyo, ipagamit mo kay Lord, hindi sa mundo, hindi mo palapalapalan na hindi sa buwan. Pag binigyan ka ng talento ni Lord na mag-assurate at tumutog, ipagamit mo yung talent mo kay Lord at huwag kang tutugtog na. Sabi na, nagpapakumbaga sa iyo, Panginoon, linggo, pagkamamit mo sa bato, pinagkita mo. Diba? Ibig sabihin, ang para sa Diyos ay para sa Diyos. Ano ba? Kung sasampalataya ka na lamang kay Lord, ibigay mo na lahat ang pinaka-best, 101% na papuri, talaga ang tumataan sa Diyos na buhay. Palapan mo lang ang Diyos na buhay. Ayaw ni Lord na pinipix mo, pinagmameron mo na ngayon, anong meron ka, nag-taste ng tao, at sabi doon, sa isang iglap, sabi doon, kung anong meron ka, sa isang iglap, kaya kurahin, kaya kulansin yan. Ano po ba? At alam mo ba, at that time, balik po tayo sa inialay ni Lord, nagpasabit siya sa ama niya, sa mas nakakain sa kanya. Ang the word, magpapako sa krus ng Kalbaryo, ay kahihiyan. Bakit? Alam mo po ba at that time, ang mga pinapako sa krus ay yung mga kriminal, mamamatay tao, mga magnanakaw, mga kontraktor. Ibig sabihin, may kasalanan sa batas ng tao, may kasalanan sa batas ng Diyos. Kriminal yung mga pinapako sa krus, but the big question is, may kasalanan ba ang ating Diyos sa buhay para ipako sa krus? Di ba wala? Sabi doon, hindi kriminal si Jesus, hindi nagtakaw si Jesus, at walang kasalanan si Jesus. Siya ay nagpapako sa krus para akuin ang kasalanan, dahil ikaw ay mahal na mahal ng ating Panginoon, upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan para makakarating ang Diyos sa buhay. Ang nakasabi ni Jesus Christ, Lord, kung maaari alisin mo ang pagpapahirap ito, pagpapasakit sa akin. Pero sabi niya, what your will be done, Father, at I will. Ito ba? Ibig sabihin, because of us. Kaya, nagpasabi si Jesus Christ sa kanyang ama para sa ating kasalanan. Kaya tayo
simula ngayon, ikaw isasama ko sa akin ng yan. Ibig sabihin, ang lahat ng tumanggap sa ating Panginoon Kristo, na pagsabit sa ating authority sa Diyos na buhay. Sabi ng I am the way, the truth, and the life. Walang sino mong makakapunta sa Ama, walang sino mong makakapunta sa kalamitan, kundi sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Ano po ba? Kaya nga, hindi kabutihan, hindi karanyahan, hindi kalakasan, hindi talento, hindi anumang meron sa iyo ang makakapagligtas sa iyo. Tanging pagtanggap lamang sa ating Panginoong Kristo. Ano po ba? Kaya kung meron man dito na hindi mo pa tinanggap sa Lord sa mga Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon na kapagligtas ng aking buhay. Ano po ba? Because you don't know what happened tomorrow. Your strength now is not your strength tomorrow. Ano po ba? Your ability now is not your ability tomorrow. Ibig kong sabihin, hindi mo hawak ang buhay na mo ang may hawak yan, ating Panginoon Kristo. Kaya ialin mo, isabit mo sa Diyos na buhay. And take note, sabi doon, dahil siya nagpakababa at tinapon ng lahat kung sa pusang Kalbaryo. Take note, nung time na nasa libingan na ang ating Panginoon Kristo, tapos na siya, napapunta sa krus. Ilang araw siya bago siya nabuhay ulit. Tatlo araw. At sa unang araw, pangalawang araw, si Satanas ay nagdiriwan. Sabi na, yan, alam ko yan ang Jesus na makapag-event sa lahat, bakit sa namatay? And the third day, because Jesus Christ nagpasabit sa authority sa kanyang Ama, si Lord, ang ating Panginoon Kristo na namapiling, namatay pa ba siya ng third day o siya ay muling nabuhay? And the third day, Jesus rose again, siya nabuhay na muli, at si Satanas ay naging talunan. Ano po ba? At laging talunan ang ating kaaway. Bakit? Kapag tagumpayan ng ating Panginoon Kristo ang sakit, ang karamdaman, ang gutom, ang problema, ang stress, ang depression, at ang higit na pagtagumpayan ng ating Panginoon ang kamatayan. Hindi po ba? Kaya ang ating Panginoon Kristo ay mananagumpay sa lahat ng mananagumpay. At lahat ng tumanggap kumilala sa ating Panginoon ngayong umaga hanggang sa kawiling-wiling mo, ikaw ay mananagumpay. Kaya magandang salitan ka, under your feet, sinong inapakan mo, sinong tinatadyakan mo? Ang kaaway. Because ang pangalan ng Jesus ay nanginginig na ang kaaway. Kaya always remember, sa panahon na down ka na, akala mo wala ng kakapit, at di mo na kaya lumaban pa, lagi mong isipin, hindi ka nag-iisa. Dahil doon pa man, may kasama ka na. Doon pa man, may lumaban na para sa iyo. Doon pa man, may tumubos na para sa iyo. May nagtagumpay na para sa iyo. Doon sa krus ng Kalbaryo. And the name is Jesus Christ. Ano ba? That's the power of humility. Always submit to the authority of Jesus Christ. Nagpasabit sa kanyang Ama. Kung tayo, Lord, dito na kaya, I surrender everything to your control. Nagpapakumbaba po sa iyo, Panginoon. Kaya nakatulad ng ating worship, sabi doon, ako'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Gusto ko ito'y gamitin mo. Nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Sabi doon, sa oras sa pagsamba na narapat sa iyo, Diyos. Sabihin, ang nagpapakumbaba ay kinalulugdan ng Diyos. Humility. At laging kasunod o kadikit ng the word humility ay submissive. Hindi mo ba? In short, may spirito ka ng submissive spirit. So mas may agent sa'yo, mas may authority sa'yo. Sa mga leader mo, sa mga pastors mo, sa mga magulang mo, at sa mga nanungkulan sa ating bansa. Kaya dito natin makikita, there is power in humility, especially if you are submissive to the authority.
susunodin. Dahil ang Kristiyano na mananampalataya ay masunodin. Hindi ko ba? Hindi masunurin. Nagpapasama. Kaya nakakapag-isipin, tignan mo natin ang nangyayari sa ating bansa. Manayan, iwalayan, kurakot, at lalo na mga kasama sa nakalugod ng presidente natin ngayon, ang presyo ng presidente natin ngayon. Di ba tapos, ang gobyerno gusto lang nakalasikin, gusto lang palitan, tapos ano mangyayari kung mayroong bago na ng presidente, wala pang sakto, gusto na lang kalasin. Pilipino talaga. Kaya nga, ang mga Pilipino walang takot kay Lord. Rebellion, hindi ba? Sabi sa Biblia, kung sino ang nakautot, igalan natin. Hindi ba? Talaga natin tandaan, lahat ng nagpapakumbaba at nagpapasakot ay tinataas ng Diyos. Hindi po. Pero kabaliktaran ng lahat ng ayaw magpakumbaba ay pinapagsak ng Lord. Tao kung mataas ayaw kung tumanggap ng correction. Ayaw tumanggap ng pagkatao, ayaw tumanggap ng disruption, ayaw tumanggap ng open review. Ayaw tumanggap ng constructive criticism sa kanila. Di ba masyadong perfection sa sarili niya? Bakit? Imbis na humility, pride, nangyayari. Kaya minsan, nakakapag-isipin, pag ginag mo, sinusun na lang, at one week pa bago mag-reply. Minsan, yung bang ayaw magsabit sa authority sa ating Diyos sa buhay at sa mga spiritual leader natin. Pag sinabing sumamba, anong nangyayari? Yung po ng to bless people. Yung bang pag-umiram ka ng sakyan, sa sinabi natin, sa vlog to. Sa sinabi na may nanay ng sakyan, o bro, o sis, kasama naman ha. Tapos kung ikaw ay umiram ng pera kay gamit, sabi doon, dapat ikaw ay magpasabit ko sa umiram mo. That's why the power Philippines always sabit ko doon, sabi na daw pasako. Yan. Yung may about spirit ka, teachable spirit ka, humble spirit. Teachable spirit, always available. Kaya kung papansin natin, maraming gustong umagaw, maraming gustong sumira sa gawain ng Panginoon at walang respeto sa malingkod ng Diyos at gusto ibagsak ang gawain, ano nangyayari sa kanila? Yung glory to me ay ayaw ni Lord doon. Tingnan mo, dahil sa kakayahan ko, hindi ko ganon dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi ko ka para hindi tayo bagsak doon. Hebrews chapter 13, pasabot kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila ay nangangahala sa inyo at nananakot sila sa Diyos sa gawain nito. Kung sila ay susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila ay namimigami at hindi ito makakabusin sila. Alam niyo po ang prinsipyo ng yan ang sinusunod o pagsunod sa mga may authority sa atin. Example, sa mga anak, sino ang mas may authority sa mga anak? Ay ang mga parents. Kung estudyante ka nasa operang classroom, sino ang may authority sa iyo? Kapag estudyante o teacher? Kung nagtatrabaho ka, sino ang masunod? Yung trabador o yung boss? Hindi yung ulit ka na naman ha? Ikaw pa naman boss, ulit ka na naman. Mabalitan. Ang nagpapasakot sa authority ay yung trabador, worker. Sa barangay, sino nagpapasakot? Mga ordinary na nasa barangay, sa mga tao, tayo papasakot sa mas authority. Sino mas authority sa barangay po natin? Hindi si Tana ang nasusunod. Di ba? Hindi si Kagawan ang mas authority na binigay ng kapangyarihan ng
leaders or senior pastor? Kaya na po natin sabi. Because our spiritual life, kung ulitin natin basahin sa Hebrew chapter 13 verse 17, masakot kayo sa mga sumusunod sa mga matalas nito. Sila nangangalaga sa kanya, nananagot sila sa Diyos. Sila po yung mga lingkod ng Diyos. Hindi ba ba? So it means, ang mga may nakakataas sa atin na dapat natin igalang o sundin, we must submit to the authority. Ito po ay biblical. Hindi ba ba? Kaya pag jaywalking kay huwag tatawid, nakakamatay. Diba? Sumunod ka sa batas. Because yun ang sabi ng God na nakakatulong sa atin. Sabi doon, and don't worry, time will come, ikaw din ang magkakaroon ng authority. Aliman yan sa sabi natin, because do you believe? And a good follower is a good leader as well. Di ba ba? Ulitin natin. The good follower is a good leader. Matthew chapter 20 verse 26 to 28, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging nakila, dapat kayo maging lingkod sa iba, sumusunod sa pagti. At kung sino man sa inyo ang nagtatayos maging una, ay dapat maging alipin muna. Yun nga, maging follower muna bago maging leader. Verse 28, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, yan pinabi natin kanina si Lord sa ating Jesus Christ. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa katutok sa marami. Pakita natin. Before you become a leader to others, you must first learn how to be power. Hindi ba ba? We do not have the right to live if ourselves cannot follow others. Ito naman. Maybe those who are higher or lower than us. Sabi ko, if what we are doing is right, then we should be following our very every leader's training ground. Ito, training ground ng pala natin ng pagsunod. At pag sinabi na natin sino pastor, sister, brother, kapatid ka naman, sabi mo, Pastor, God is everywhere. God is magnificent. Pag nandun ako sa bukid, nag-aaralo, God is there. Araw na linggo. Tama ba yung katuwiran niya? Pastor, wala ako sa mood. Kaya next time na lang ako atin. But the Bible says, binigyan tayo ng ilang araw? 6 na araw para saan? At isang araw para kay Lord. Binigyan ko yan. Kaya, the power of humility sabi doon, you are dependent on God. Number 2, you are submissive to God. Sunurin, kasama sa otoridad. Number 3, last, nadatalis. Nakita mo tayo. The power of humility sabi doon, you are flexible. Yan, every situation. Siyempre, pag Kristyano tayo, di ibabagay ka sa pangyayari sa bawat sitwasyon. You know how to adjust in every situation. You know how to adapt in every situation. You know how to available in every situation. Lalo na paggawain ng tayo. Ito ba? Pag sinabing flexible, madali kang malakitan. Sabihin mo, madali kang matakan. Pero ang hirap, sigilin. Ganun ba yung principle? Pag sinabing principle, madali ka mag-adjust, madali ka mag-adapt sa sitwasyon sa kasalukuyan. Madali ka mag-adjust sa kasama mo kung sinong tao kasama mo. Example, pag pumunta tayo ng mission, hindi ka pwede maakti doon. Kasi yung mga ibang bangyan, maraming power. Ano ba mga power? Mga power leaders sila doon. Pag niyakap ka, asahan mo, pag-alis nila, baliw ka na. Pero ang power ang kilikili, may power ang hininga. Pero nga
Wala silang proper hygiene. Hindi sila naliligo ng ayos. But glory to God, meron tayong pastor doon, mas pastor doon. Hindi siya tinagas natin, kundi ang Lord at ibang mga pastor doon, Pastor Emily, noon pa man, galing pa sa mag-umpisa ito, nag-start sa aming bola kay Pastora Turing. Ang sumunod kay Pastora, Pastor Turing, at tuloy-tuloy po yung mission natin dun sa mga mangyan sa Mindoro. Ibig sabihin, madali kang mag-adapt, madali kang kami doon, flexible ka sa lahat ng pagkakataon at panahon. Sample, kung meron kang sasakyan, binigyan ka nila ng sasakyan. Pag walang masakyan ng mga kapatiran, flexible ka agad. Sila willing ka ipagamit mo ba? Pag sa birthday, hindi ka ibigay, flexible ka. Ang gagawin mo, pumunta ka na. Flexible ka eh. Invite yourself, hindi po. Pag may binyan, may bagas, may kasal, hindi kayo ibigaan. Kunin ko daw yung pinahiram namin ko istinte. Kailan ba yan? Last month pa po. Kunin ko namin yung palal, meron handa. Hindi, nalibre na yung lunch ko. Hindi. Ang totoong Kristiyano, pag importante sa iyong tao, 1 week before, mag-invite ka na ang travel. Hindi ba ba? 2 to 3 days before, invite mo na. Example ang ating mga leader ko dito. Hindi yung 1 hour before, tapos mag-invite ka. Yung para sa pastor ay nasa conference. Pastor, nasaan na kayo? Hindi ba ba? Flexible ka. 1 week before, that's the proper. Hindi ba ba? Yan ang gawain ng mga Kristiyano. Hindi yung 1 hour before, 2 hours before, pastor, nasaan na kayo? Kasi pastor, babagusin na mag-paper na lang ang meeting ako. Diba? Ibig sabihin, proper, flexible ka, advanced. At sabi doon, pag nasa isang balay ka, pag pinakain ka, flexible ka. Iba yung Kristiyano, ikaw na ba? Hugas ng pinggan. Ibig sabihin, pag Kristiyano ka, makikita si Lord sa karakter mo. Hindi mo ba? Hindi yung flexible na ina-adapt mo din yung gawain ng mundo. Bago sa i-adapt mo ang Kristiyano ugali. Pag may kausap ka, example, ang believer, ma-pride, mapapataas, ayaw magpatalo. Kahit ikaw ang tama, mali siya, flexible ka, kaya mo mag-adjust sa tulong ng Panginoon. Huwag mo ng patulan. Hindi po. Kaya sabi nga doon, ikaw na magpalayo ng short para hindi ka na magkasala, huwag mo ng patulan. Anong sabi ni Paul sa Philippians chapter 4 verse 11-13? Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinag-aarapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, makikinuman sa aking kalagayan. Alam ko kung paano makaos, alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko ang sikreto kung paano masiyahan sa mga kalagayan sa buhay. Ang mabusog, ang magutom, ang managana, o maghirap. Tapi, ang lahat ng ito nagawa ko dahil sa lakas ng loob ko sa aking Kristo. Without the power of humility, number 1, ito po yung number 1, you are dependent on failure lamang. Hindi agad sa tao, at sa sarili mo. Number 2, you are subject to authority because God binigyan mo ng authority. Number 3, last but not least, you are flexible in your brain situation. Character-wise. Pag hindi pa kaintindi ang usap mo, huwag mo lang patulan, may baba. Kahit ilang degree ang natapos mo, ilang course na graduate mo, ilang medalya ang nakakit mo, kahit psychologist ka pa, o kahit ano man matapos mo. Pero yan ay walang Kristo sa kanyang puso. Kahit ka mapatalo, ano ko ba? Ikaw na ang mapapumbaba, huwag mo lang patulan. Bakit? Sabihin ka, nakakas ka. Kaya pag pinasabihan ka na huwag mo kayo ng araw ng permitting lang, ang araw ng Panginoon, flexible ka.
ang mula-mula natin pinagdidependihan. Si Kristo ang mula-mula natin pinagpapasukupan. Dahil siya ang nakakaulan sa atin. At sa bawat sitwasyon, si Kristo ang mula-mula natin gawin ang modelo. Maging drastic karakter tayo. Always flexible. Tayo lalasunod natin sa gawain ng Panginoon. How to avoid, sabi doon, know how to adjust in every situation, know how to adapt in every situation, and know how to welcome in every situation, especially sa gawain ng Panginoon sa Santos nito ba. Kumain pa tayo lahat. Matthew chapter 5 verse 8 and Psalms 51 verse 10. Blessed are the pure in heart, for they are see God. Psalms 51 verse 10. Created me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Mapalad ang may nais na puso sa pagkakapagpapalit sa pagkakapagpapalit ang kita nila ang Diyos. At sabi doon sa awit chapter